Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBB Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBB Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga. Satisfaction rating ng Pangulong Noynoy Aquino tumaas base sa pinakabagong SWS survey. Kanyang malamig sa panukala alisin ang buwis sa bonus at overtime pay ng mga manggagawa. Source code ng mga PCOS machine na review ng isang information technology firm. Ayon sa COMELEC. Naasikaso sa extradition kay Aman Future founder Manuel Amalillo tuloy. DOJ panel nakadakdang magtungo sa Malaysia. Negosyo, presyo ng manok at baboy posibleng tumaas pa sa kabila ng naunang pagtaas. At sa ibayong dagat, convoy ng Syrian Prime Minister pinasabugan sa Damascus, 5 ang patay. RMN News Nationwide. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep, buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, buhay sa pagpapaga. Kay Mrs. Hanep buhay. Hahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Sa iyo, ang gara ng buhay ko sa iyo. Buong-buo ang tiwala ko. Ang gara na ako. Ang gara na tayo. Ang gara, ang sigaw ng bawat Pilipino. Ang gara na sa Senado. Political ad paid for by Gardong Gara, 7992 Heritage Building, Makati. Magsaysay is my God. Kailangan ng tao sa Senado. Disente at matulungin, mahusay na tao. Iboto si Ramon Magsaysay. Magsaysay. Ibalik sa Senado. Numero 24 sa balota. Magsaysay is my guy. Magsaysay, mabuhay. Iboto si Ramon Magsaysay. Magsaysay. Ibalik sa Senado. Political advertisement paid for and by Ramon Magsaysay Jr., Unit 202, Centrum 2 Building, Valero Street, Makati City. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ito po si Senator Loren Legarda. Para hindi na maundoy, mga Sendong at mga Pablo, ginawa natin yung Climate Change Act at yung People Survival Fund. Para kayo'y magkatrabaho at magkanegosyo. Nandyan ang Barangay Kabuhayan Act at Micro and Small and Medium Enterprises Law. Ilan po lamang yan sa ating mga nagawang batas para sa inyo. Ito po si Loren Legarda, patuloy na maglilingkod sa inyo. Iboto, number 19 sa balota, Senator Loren Legarda. Political ad paid for and by Loren Legarda, Boni Serrano Avenue, Quezon City. Si Benigno Bam Aquino po, noong 1986 People Power, ang hamon ng panahon ay tapusin ang diktadura. Ngayong 2013, ang hamon ay tapusin na ang kahirapan, lalong-lalo na para sa magsasakang naghihikahos at kailangan ng suporta ng gobyerno. Sisikapin ko na ang bawat pamilya may trabaho, negosyo, kumikita at umaasenso. Benigno Bam Aquino po para sa Senado. Paid for and by Benigno Bam Aquino, 446 EDSA Makati. Jack and Rile, kain mura para sa mga tao. Jack and Rile, tapat na presyo ang hangat para sa'yo. Jack and Rile, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Rile, numero 12 sa balota. Jack and Rile, kay Jack and Rile, ox na ox tayo. Political advertisement paid for Jack and Rile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Can Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep, buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, buhay sa konstruksyon.
konstruksyon. Kay Mrs. Hanep Buhay, hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep Buhay, hahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar, Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka boboto? Kasama, bilang na ang mga araw. 13 days na lang ang eleksyon na, hindi la dahil yamado sa survey, siya na ho ang pipiliin mo. Magkaroon ng desisyon na iyong-iyo. Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang ang pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Martes ngayon, Abril 30, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po'y live na live sa DCWT 540 RMN Band, WAR 103.9 RMN Palawan, DYRI 774 RMN Iloilo, at DXDC 621 RMN Dub. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Tumaas ang satisfaction rating ng Pangulong Noynoy Aquino sa unang bahagi ng 2013, batay na rin sa pinakabagong survey ng Social Weather Station. Base sa survey na isinagawa noong Marso 19 hanggang 22 sa 1,200 mga participants sa iba't ibang bahagi ng bansa, 4 na puntos ang itinaso ng satisfaction rating ng Pangulong Aquino sa unang quarter ng taon, kung saan nakakuha ito ng positive 59 o very good. Pero tumaas kung tumaso ang satisfaction rating ni Pinoy, bumaba naman ang kay Vice President Jejo Marbinay. Bumaba sa positive 62 o very good ang satisfaction ratings ni Binay mula sa positive 70 o excellent noong parehong panahon sa 2012. Pareho rin niya ang ibinaba sa ratings ni Binay kung ikukumpara sa satisfaction rating nito noong Desyembre ng 2012, kung saan positive 70 o excellent rin ang kanyang nakuha. Pinakamalaki ang ibinagsak ni Senate President Juan Ponce Enrile na nakakuha lamang ng positive 30 o good satisfaction rating. Mas mababa ito kumpara sa positive 26 points mula ho sa positive 56 satisfaction rating niya noong Marso noong nakaraang taon. Tulad ng dalawang matataas na opisyal ng bansa, bumaba rin sa positive 11 o moderate ang satisfaction rating ni House Speaker Sonny Belmonte mula sa positive 18 noong Marso noong 2012 at positive 15 noong December 2012. Samantala, malamig po ang Malacanang sa hirit ni Senator Ralph Recto na tanggalin ang buwis sa bonus at overtime pay na mamanggagawa. Una na kasi inihayag ni Recto na mainam na itong pampalubag loob sa mga manggagawa kung walang wage increase. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, kailangan idaan sa Kongreso ang panukala ng mambabatas. Aabot din anya sa 60 billion pesos ang mawawala sa kaban ng bayan o koleksyon sa buwis kung ito'y naaprubahan. Samantala, maaga raw bukas ang breakfast meeting ng Paulong Benigno Aquino III sa mga labor groups upang pakinggan ang kanilang hinaing. Inaasahan dito na ihayag ng Pangulong Aquino ang mga non-wage benefit sa mga manggagawa. Tiniyak ngayon ang Commission on Elections Chairman Sixto Brillantes na na-review ng poll body ang source code sa mga PICOS machine na gagamitin sa May 13 elections. Sa gitna pa rin ito ng mga pangamba na maaaring madaya ang halalan dahil sa kawalan ho ng source code. Ayon kay Brillantes, kahit hindi sinertipikahan ng Dominion Voting Systems ang itinuturing may-ari ho ng source code, ay maayos na na-review ito ng SLI Global Solutions, isang information technology firm. Gate ni Brillantes, ang hindi lamang nila nagawa ay ang siguraduhin na marireview ng mga political parties at ibang grupo ang source code. Hindi rin naman anya mandatory ang pag-review sa source code o sa source code ng mga political parties para ma-validate ang resulta ng halalan. Nitong mga nakaraang araw ay nagpahayag ng pagsuko na si Brillantes para mapasakamay pa ng poll body ang source code dahil na rin sa kawalan ng oras.
Dismayado ang Malacanang sa naitalang election-related incident sa bansa habang papalapit po ang halalan. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, hangad sana nila zero casualty pero hindi na ito nangyayari. Maigpit ang kanila atas sa PNP para sa pagpapatupad ng gun ban. Ipinaubaya na rin umano ng Malacanang sa DILG ang statistics na mga naitalang election-related crime. Mayo o Hunyo pa, tutulak ko patungong Malaysia ang team ng Department of Justice para asikasuhin ang extradition ng Aman Future Group founder na si Manuel Amalillo. Ito ang kinumpirma ngayon ni Justice Secretary Leila de Lima matapos nabigyan sila ng Department of Foreign Affairs ng go signal para sa pagtuloy ng negosasyon ng pamalaan sa Malaysia. Ayon kay de Lima, ito ang mas narapat na gawin ng gobyerno kung kailan tapos na ang halalan sa nasabing bansa. Napakalaman na ipinagpaliban ng DOJ ang pagtugon ng nasabing team sa pangunguna ni Justice Undersecretary Jose Vicente Salazar dahil sa nangyayaring Sabah standoff. Si Amalillo ay kasalukuyang nakadetine sa Malaysia matapos na mahatulan ng pagkabilanggo ng hanggang 2 taon dahil sa pekeng pasaporte. Naarat naman ito sa patong-patong na kaso sa Pilipinas matapos makapambiktima ng humigit kumulang 12,000 katao. Tapos naman ang seri ng rollback, nagtaas na naman ngayon ng presyo ang kumpanyang Chevron. Epektibo kanina alas 6 na umaga, nagtaas ng 50 sentimos sa presyo ng kada litro ng kanilang gasolina. 40 sentimos naman idinagdag sa kada litro ng diesel at 25 centavos sa kerosene. Ito'y kasunod-an nila ng paggalaw ng presyo ng petrolyo doon sa pandaigdigang merkado. Mission 2013. Boboto ako. Isa ho ang social enterprise na isinusulong ni Team Pinoy Senatorial Candidate Benigno Bamakino na Hapinoy o pinaikling Happy Pinoy sa mga paraan para matapos na ang kahirapan sa bansa. Ito ang paniniwala ng pinsang buo ni BAM na si Miss Pinky Aquino Abelyada, nakatatandang kapatid ho ni Pangulong Noynoy Aquino sa proyektong Hapinoy matapos itong mapag-aralan 5 taon na ang nakalilipas. Taong 2006 nang magsimula ang Hapinoy na ang layunin ay matulungan ang mga nanay na may sari-sari store sa buong Pilipinas. Sa interview ng RMN kay Pinky batay sa kanyang pag-aaral, malaki ang naging epekto ng Hapinoy sa buhay ng mga sari-sari ng mga merong sari-sari store. Anya 30% ang iniangat ng kita ng mga sari-sari store dahilan para umunlad ho ang kanilang pamumuhay. Dahil dito umaasa si Pinky na mas lalo pang lumawak ang matutulungang ina ng tahanan sa proyektong ito ni BAM. 5 years ago, gumawa ako ng research tungkol dyan sa Hapinoy na yan. Itong proyektong ito ni BAM, marami niyang nagawang iba't ibang klase, pero ito mismong inaral ko lang. So, dito pagsasalita ako ng, pwede kong i-explain. Opo. Ito yung mga nanay na may sari-sari store. Yun ang inisip ni BAM na matulungan. Tapos, sabi ko sa kanya, BAM, magre-research ako, gusto kong malaman ang epekto ng Hapinoy sa buhay ng mga may sari-sari store. So, alala ko noon, punta ako sa ibang town sa Laguna at saka sa Batangas. Kinausap ko yung mga nanay kasi hindi ka naman forced to join, di ba? Yung mga kung gusto mag-join kayo dyan. Ang sistema kasi dyan, nadadala mo yung mga paninda dito sa mga nanay to, nabibili nila ng mas mura kaysa pupunta sa grocery na malapit. So pag mas mura nila nabibili yung paninda nila, di syempre mas maganda yung kita nila. Kasi, kunyari, dati 4 pesos nila nakukuha, binibenta ng 5 pesos. Ngayon, pwede nilang makuha sa 350 or 3 pesos. Halimbawa lang yun tapos mas malaki yung kanilang kinikita sa bawat item na nabibenta. So anyway, nag-ikot ako noon, tapos nag-research ako, nag-interview ako ng mga ibang nanay dyan. Ang nakita ko yung iba sa kanila, alam mo, Karoji, halos 30% ang inangat ng kita. Pinablish ko nga itong aking research na to. Nasa UP ako noon. So sinabi ko kay Bam, ang ganda-ganda naman itong project na to. Ito yung naging resulta. Sabi na, talaga ate? Sabi ko, oo. Sabi ko, alam ko lahat ng sulok sa Pilipinas merong sari-sari store. Sana naman makalat niyo ito all over. I'm sure para makakatulong lahat ito sa mga nanay na may sari-sari store. So that was 5 years ago. Alam ko lumalawak na yung napupuntahan ng Hapinoy. So sabi ko sana talagang makontinue pa rin nila yan para talagang bawat sari-sari store makaka-avail ng benepisyo niyan. Sana nga po pala rin at ma-institutionalize yung konsepto na yan ng
Pinoy na yan para ho sa mga mahihirap natin. Pero Ma'am Pinky, sa inyo bang palagay? Kasi nga, yung mga programa na yan para po sa mga kababayan nating mahihirap, mapaganda yung buhay nila. Kaya po ba talaga nating tapusin sa mga ganyan pong programa ang kahirapan ng ilan nating mga kababayan? Karoji, isang paraan yan, di ba? Kasi alam mo rin ang mother namin, si Cory, nung last years niya sa mundo po, ang mother namin, yung buhay niya, dinivote din niya para dyan sa mga kababaihan na yung pagpapautang, yung tinatawag na microfinance, pwede silang makautang kahit sa, maski walang collateral, walang kapalit, basta linggo-linggo yung bayaran yan. Iba-iba yung sistema ng microfinance, pero doon nag-devote ang mother ko. Feeling ko, lahat naman ng medyo yung okay ang buhay, sana mag-iisip din ng paraan kung lahat tayo magtutulong-tulungan para maiangat yung buhay ng mga mas nakakahirap sa atin. Maganda yung pupuntahan ng ating bayan kasi lahat tayo nagtutulong-tulungan. Para rin naman yan sa daang matuwid, di ba? Kung matatanggal natin ang lahat ng korupsyon at kung ang Pangulo ay malinis, siguro mahihiya naman ng konti yung mga mas lower officials, di po ba? So, for me, one way, yung Happy Pinoy na yan, another way din yung microfinance. Pag pinagsama-sama mo yan, malayo talaga yung mararating na ating bayan. Si Presidential Sister Pinky Aquino Abellada, pinsang buo ni Team Pinoy Senatorial Candidate Benigno Bam Aquino sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. Nakabalitang iba pang mga malaga. Importante ngayong umaga, inyo pong mapapakinggan. Pagpapatuloy sa ilang saglit, RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Hahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Nancy Villa. Para sa akin, kapakanan ng kabataan ang laging una. Nancy Villa. Tutulungan ko ang mga taong hindi kayang protektahan ng kanilang sarili. Yan ang serbisyong Binay. Serbisyong dadalhin ko sa Senado. Nancy Binay, Nanay de Familia, number 5 sa Balota. This political advertisement is paid for and by Nancy Binay, 8514 Kaong Street, San Antonio, Makati City. Narito po si Susan Roses, humihiling sa inyo. Minsan ko na siyang inendorso. Nagampanan niya ng maayos ang kanyang sinumpaang tungkulin. Ngayon muli ko siyang idinudulog sa inyo. Muli nating ihalal si Cheese Escudero sa Senado. Cheese Escudero sa Senado. Escudero pagbabago! Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Jack and Rile, maing mura para sa mga tao. Jack and Rile, tapat na presyo ang hangat para sa'yo. Jack and Rile, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Rile, numero 12 sa balota. Advertisement paid for Jack and Rile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Can Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Sa mga kapwa ko magulang, ako si Nancy Binay. Upang maisaayos natin ang kinabukasan ng ating mga anak, hindi po sapat na sila'y mapag-aral at mapalaking malusog at malayo sa sakit. May ibang mga kailangan po tayong ayusin, gaya ng pagpapabalik ng mga pabrikang lumipat sa ibang bansa. Daan-libong trabaho na po ang nawala sa atin. Ibalik natin sa Pilipinas. Nancy Binay, Senadora, number 5 sa Balota. Paid for and by Nancy Binay, 8514 Kaong Street, San Antonio, Makati City. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Hahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City.
sa Mayo 13. Bawat botante ay magpapasya kung sino ang magbibigay ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bayan. Mission 2013. Boboto ako! Ang mas malawak at komprehensibong election coverage sa Mayo 13 ay hatid sa inyo ng network na may pinakamaraming number 1. RMN, RMN, RMN. Mission 2013. Boboto ako! The RMN Election Coverage. Update sa mga botante, ang proseso ng pagboto, pagbibilang ng mga boto, lahat ay pwede niyong mapakinggan sa iisang coverage. Mission 2013. Boboto ako! The RMN Election Coverage. RMN News Mission 2013. Boboto ako! Mga kasama, inendorso po ng movie producer na si Mother Lily Monteverde, si re-electionist Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Mother Lily, suportado niya si Cayetano dahil naniniwala ito sa kanyang kakayahan at sa resulta ng kanyang plataforma na pitik o presyo, trabaho at kita para sa sambayanang Pilipino. Gate ng batikang movie producer, pinagmamalakan niyang volunteer siya para kay Cayetano dahil isang mabait na tao ito, totoong tao ang senador. Anya, malayo ang mararating ni Cayetano kung saan nakikita nito na maging isa siyang presidente balang araw. Kaugnay ito'y nagpasalamat naman si Cayetano sa suportang binibigay sa kanya ni Mother Lily. Ayon kay Cayetano, hindi nito sasayangin ang tiwalang binigay sa kanya ni Mother. Ituturing ng senador na lucky charm ang movie producer dahil sa matagal itong sumusuporta sa kanya simula pa noong taong 2007. Mission 2013. Boboto ako! Tuloy sa iba pa mga balita ngayong umaga, ang Kongreso may pakiusap po sa Simbahang Katolika. Ngayong halalan, kasama natin sa balita, Conde Bata. Nakiusap ang ilang mababatas sa Kamara na huwag limitahan ng Simbahang Katolika ang pagpili ng mga kandidatong iboboto dahil lamang sa pagsang-ayon sa tinututulan ng simbahan na RH law. Dahil papalapit na ang halalan, iginit ang Makabayan Block na dapat natingnan din ang mga issue na kinakaharap ng bansa na tinututukan at inaksyonan ng mga kandidato at hindi lamang aayawan dahil sa suporta sa RH law. Nangangamba ang Makabayan na sa pagiging makipot na isip ng simbahan ay maski korap at abusadong politiko ay iboboto basta hindi pumabor sa nasabing batas. Huwag sana na iyon lamang ang gawing batayan anya ng Simbahang Katolika, kundi gawing batayan ang track record sa pagpili ng isang kandidato. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Dampers sa DFA naman, haharapin po ng Secretary Del Rosario mamaya. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Muling haharapin mamaya ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang mga militanteng nagkakampo sa harap ng Department of Foreign Affairs sa Pasay City. Ito ay para muling kumbinsin ang Migrante International na lisanin na ang campsite. Nagbanta kasi ang grupo na hindi sila aalis sa harap ng DFA hanggat hindi napapauwi ang undocumented OFWs na nagkakampo naman sa Philippine Consulate sa Jeddah. Ayon sa grupo, posibleng madagdagan pa ang kanilang puwersa na nagka-camp out sa DFA. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Ang DOLE sa Region 3. May job fair ngayong bisperas ng araw ng paggawa. Sama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Ngayong bispera sa ika-111 anibersaryo ng Labor Day, magsasagawa ng job fair ang DOLE sa Camp Sir Villano Aquino. Ito ay sa lungsod ng Tarlac. Dahil dito, inaanyayahan ni Labor Secretary Rosalina Baldos ang mga residente ng Tarlac na naghahanap ng trabaho sa magkarating lalawigan tulad ng Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija na bisitahin ang nasabing job fair. Sinabi naman ni DOLE Region 3 Regional Director Raimundo Agravante, mahigit 2,000 bakanteng trabaho ang kanilang iaalok na magmumula naman sa 120 employers. May 10 sa mga ito ay local employers habang ang 50 naman ay mula sa ibayong dagat. Ang mga bakanteng trabaho ayon kay Agravante ay magmumula sa business process outsourcing, tourism, banking, finance, hotel and restaurant at gayon din sa construction sectors. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Nationwide. RMN Nationwide Report. Tatlong BPO company magbibigay ng trabaho sa mga Dabawenyo. Kasama natin sa balita si Michelle Miral ng RMN Davao. RMN Report.
Inaasahang magiging malaking oportunidad sa mga job seekers ang pagbubukas ng 3 business process outsourcing companies o BPOs sa Davao City ngayong taon. Tinatayang 20 to 25,000 jobs ang iaalok ng 3 kumpanya na itinanggi munang pangalanan. Isa sa mga nangungunang dahilan ng pagdami ng trabaho, hindi lamang sa Davao City kundi maging sa buong Davao Region, ang paglago ng BPO industry. Sa katunayan, ayon kay Bert Bariga, ang Vice President ng Information and Communication Technology o ICT Davao, nakapag-employ ng 16,000 workers ang mga BPO sa nakaraang taon. At sa pagtatayong muli ng 3 pang BPO sa loob ng syudad, tiniyak ni Hil Dureza, ang Chief ng Board of Investments Davao Extension, na hindi lamang mga taga Davao City, kundi maging ang kalapit ng mga probinsya sa buong rehiyon ang mabibigyan ng panibagong trabaho. Kampante naman ito sa talento at kapasidad ng mga Davaoenyo, lalo pat karamihan sa mga nag-a-apply ay kwalipikado rin sa mga trabahong inaalok ng mga foreign investors. Sa taong 2016, inaasahan ng ICT Davao na 30,000 Davaoenyo ang mabibigyan ng panibagong trabaho. Kasama mo sa number 1 AM radio station ng Davao Region, DXDC 621 RMN Davao. Michelle Miral, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Dalawa namang Chinese national ay nalunod sa El Nido. Tama natin sa Balita Live, Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Ang dalawang Chinese national, ito ay matapos malunod sa Minilok Island sa bayan ng El Nido dito sa lalawigan ng Palawan kahapon. Batay sa impormasyon na kalap ng Radyo Mo Nationwide sa pamunuan ng El Nido PNP. Unang nalunod pasado alas 10 ng umaga kahapon, ang biktimang si Mary G, 52 anyos, may asawa turista sa lugar at naninirahan pansamantala sa Quezon City sa Kamaynilaan. Sinasabing naliligo lamang ang biktima sa dagat kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang bigla na lamang itong nalunod habang suot din ang life jacket. Agad na nilapatan ang pangunahing lunas ng biktima at isinugod sa ospital dito sa lungsod ng Puerto Princesa, pero idiniklara ng mga doktor na dead on arrival ito. Hinala ng mga otoridad posibleng inatake ng sakit sa puso ang biktima. Kaugnay nito, sunod namang nalunod ang isa pang babaeng Chinese national pasado alas 12 ng tanghali kahapon sa nasabiring resort. Kinilala ang pangalawang biktima sa pangalang Sunding, 39 anyos at mula rin sa bansang China. Sinasabing ilang araw pa lang na dumating sa lugar at pansamantalang naninirahan sa mismong Minilok Resort ang biktima nang malunod ito kahapon habang naliligo kasama ang kanyang mister. Napansin ng mano ng asawa na hindi na gumagalaw ang kanyang misis habang nakalutang sa dagat, na siya naman dahilan upang humingi ng tulong sa mga tao malapit sa lugar, pero bigo silang ma-revive ito. Sa ngayon nananatiling nakaburol ang bangkay ng biktima sa Villa Libertad sa bayan ng El Nido at inaasikaso na rin ang mga dokumento sa paghatid ng bangkay sa kanilang bansa sa China. Kasama mo sa DWAR RMN Puerto Princesa City, Palawan, Pedi Sabando, Tatak, RMN. Radyo mo Mission 2013. Boboto ako. Sitwasyong pampolitika tayo, nag-iisang media personality na nag-apply ng absentee voting hindi pa makakaboto. Kasama natin sa Balita Live, Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report. Hindi makakaboto ang nag-iisang media personality sa Iloilo na nag-file para sa absentee voting dahil sa kapalpakan ng COMELEC Provincial Office sa Iloilo. Umapply sa opisina ng COMELEC si kasamang Regan Arlos noong Marso 27, dala-dala ang lahat ng mga papeles upang maka-avail ito sa absentee voting para sa May 2013 elections. Ngunit nang tumawag ito sa COMELEC upang i-confirm ang kaniyang application kahapon, ang arrogant at supladang COMELEC employee na si Certain Malu ang nakatanggap ng tawag at sinabi nitong hindi ito nakapag-file. Ngunit napag-alaman ng mga ito na misplace pala nila ang papeles na sinabmit ni kasamang Regan Arlos at agad na tumawag at sinabing hindi na ito makakaboto dahil nasubmit na nila sa National Office ng COMELEC ang report na walang applicant for absentee voting mula sa Iloilo. Napag-alaman na si kasamang Regan sana ang kauna-unahang media personality na makaka-avail ng absentee voting sa Iloilo. Plano naman na nasabing media man na magsampa ng kaso o ng formal complaint laban sa pabayang COMELEC employee. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang bagong number 1 sa Metro Iloilo. Charm Gabileo, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. May sospeko sa pagpapakalat ng pekeng pera ang nahuli. Kasama natin sa Balita Live si Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report.
Nahuli ng mga otoridad ang sospek ng pagpapakalat ng peking dolyar sa Cagayan de Oro City. Ito'y kasunod ng operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group na nagresulta sa pagkahuli sa isang Rogelio Gaid na taga Bukidnon. Nakakulong ngayon si Gaid habang nakatakas naman ang dalawa nitong kasama sa nasabing operasyon na kinilalang sila alias Dodong at alias Roberto. Sinabi ni Police Senior Inspector Pepito Reyes, ang hepe ng CIDG, na nagkakalaga ang nakumpiskang peking dolyar na mahigit sa $41,000 o mahigit sa 1.6 million pesos. Dagdag pa nito, may nakuha na umano silang counting impormasyon sa posibleng pagkikilanlan sa leader ng sindikato. May nakapagbigay din ng umano ng impormasyon na may paggawaan umano ng peking pera sa Bukidnon at Butuan City. Hindi umano sinabi ng nahuli ang kanilang transaksyon at kung ito'y may kinalaman ba sa posibleng paggamit ng pera sa pagbili ng boto sa eleksyon. Ngayong araw ay sasampahan ng kasong paglabag sa Article 168 ng Revised Penal Code ang nasabing sospek. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring Tatak, RMN. Radyo mo, Mission 2013. Boboto ako. RMN News Negosyo. Nagbanta ang Philippine Association of Meat Processors Incorporated sa publiko na posibleng tumas pa ang presyo ng karneng baboy at manok sa pamilihan. Ito dahil sa mali paglimitan ng Department of Agriculture sa mga meat imports. Una nang tumaas mga kasama na 5 hanggang 15 piso ang presyo ho ng karneng baboy, habang 5 piso naman sa karne ng manok dahil sa demand ng mga consumers. Samantala, nilino ng Bureau of Animal Industry na mabenta ngayong tag-araw ang mga karneng baboy at manok dahil sa sunod-sunod na selebrasyon ng piyesta sa iba't ibang lugar sa bansa. RMN News Abroad. Sa Syria tayo, 5 ang patay habang 11 ang sugatan matapos pasabugin ang convoy ni Prime Minister Wael al-Halki sa Damascus. Kabilang sa mga nasugatan ng isang bodyguard ni al-Halki at driver ng isa pa sa kanyang mga convoy. Maswerte namang hindi nasaktan sa pagsabog ang Prime Minister, kung saan inamin niyang hindi ito ang unang pagbabanta sa kanyang buhay. Noong Abril 8 at 18, binaril sa ulo ang pinuno ng Public Relations ng Ministry of Social Affairs sa isang restaurant kung saan siya ay kumakain. Mga kasama live mula pa rin dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Martes ng umaga, April